natin ngayon ay yung ang tungkulin sa kapwa. No? Ang tungkulin sa kapwa. Sabi dito sa Roma chapter 13, verse 8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, maliban sa kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Pagmamahal sa kapwa. Sino sa inyo makakita na sa Diyos? Nakita niyo na ba ang Diyos? Hindi pa. Bakit? Ba't hindi natin siya nakikita? Kasi ang Diyos ay Espiritu. Nakikita ba yung Espiritu? Hindi. Paano natin mamahalan ng Diyos? Hindi naman natin siya nakikita. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Di ba? Sabi ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Di ba? At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hello? Diba? Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gano'n mo kamahal yung sarili mo? Paano mo inaalagaan yung sarili mo? Pinapaliguan. Pinapaliguan, pinapakain. Ano pa? Binibihisan. Binibihisan. Di ba? So kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo na rin sa Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi natin siya nakikita. Pero kung mamahalin natin ang ating kapwa, para nating minahal ng Diyos. Amen? No? Sino sa inyo pagka nag-bullshit kayo sa sarili mo, sinasaktan nyo? Hindi ba? Minumura nyo. Hindi ako naman. Di ba? Sabi mo, ikaw talaga, ang tanga-tanga mo. Sabi mo sa sarili mo, ang bobo-bobo mo. Hindi mo sinasabi sa sarili mo yun, di ba? Kasi dapat maging proud ka sa sarili mo. Inaalagaan mo yung sarili mo. Pinapakain mo yung sarili mo. Pinapaganda mo yung sarili mo. Siyempre, kung ano yung ginagawa natin sa sarili natin, yun ang ginagawa natin sa kapwa natin. Love your neighbor as you love yourself. Yan ang utos na sinabi sa atin ng Panginoon. Sabi dito, no, ang mga utos gaya ng, siyempre, pagka mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya sasaktan. Di ba? Hindi mo sasaktan yung kapwa mo. Huwag kang papatay. Hindi mo siya papatayin. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanasa o mag-aangkin ng pag-aari ng iba. Pag may asawa na, Magkakakabit. huwag ka na makikiapid. Papatayin sila. Pag may may-ari na yon, di ba? Ikaw na utos. Ikaw na utos. Huwag kang makikiapid. Sa may asawa. Di ba? Totoo lang. Isa lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Isang asawa lang. Kasi pag dalawa, hirap. Isa-isa lang, nahihirapan ko pa eh. Dalawang pa. So, huwag natin pag-iimbutin ang pag-aari Yung may title. ng iba. Pag nanakaw, di ba? Hindi sa'yo. Ninanakaw. Mga loved ones. So, mga nakaw, mga lupin.
Ito ako lupin. Sunod. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan. Naniniwala tayo na God is, hindi lang siya good. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit natin siyang sinabing pag-ibig? Bakit ang Diyos ay pag-ibig? Bakit tayo mahal ng Diyos? Dahil tayo Dahil tayo nilikha ng Diyos. Ano ba? Bakit ka mahal ng Diyos? Kahit ikaw ay nagkakamali, kahit ikaw ay nagkukulang, Kasi alam namin may pagbabago kami sa habang may buhay, pag-asa. pag-asa. Kasi mahal tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang buktong na anak, namatay sa krus, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya kailangan din tayo magmahal. Minahal tayo ng Diyos, kailangan din natin mahalin yung kapwa natin. Pinatawad tayo ng Diyos, kailangan din tayo magpatawad sa kapwa natin. Amen? Sabi pa dito, no, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Sino ba rito yung natutulog? Gumising kayo. Ang pagligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noon tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Naniniwala tayo na malapit ang dumating ang ating Panginoon. Di ba? Papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon para tayo ay Kanyang makasama sa langit. Di ba? Kaya paghandaan natin, ang gagawin natin sa paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon. Magmahalan, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwan. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga ang ating sarili sa paggawa na mabuti. So kumbaga, madaling araw na. Pagkatapos ng madaling araw, isikat ang araw, magiging umaga. Diba? So, ibig sabihin tayo ay niliwanagan ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawang hindi kalugod-lugod sa Kanya ay atin ang talikuran. Yung mga masasama. Yung masasama natin ginagawa sa dilim. Talikuran natin kapag tayo sa liwanag. Amen. Tayo ay niliwanagan ng ating Panginoon. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Ano yun? Paglalasing, kahalayan, at kalasuan. Alitan at inigitan. Diba? So, mamuhay daw tayo sa liwanag at huwag na natin gugulin ang ating panahon sa paggawa ng masama, sa mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo, di ba? Pakikiapid. Ano yung sabihin ng pakikiapid? Pakikisama sa hindi mo asawa. Pakikiapid. Yan ang gawa ng laman. Kasi iba yung gawa ng laman sa gawa ng Espiritu. Ang gusto ng Espiritu, mag-pray ka, magbasa ka ng Biblia, gumawa ka ng mabuti. Pero ang gusto ng laman,
Yun nga, yung paglalasing, pagsusugal, pakikiapid, yan ang kasalanan. Kaya na kailangan natin mamuhay sa kaliwanagan. Sabi nga ng Biblia, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalakad sa kadiliman ay hindi na muli mapapahama. Kasi pag ang isang tao lumalakad sa dilim, ano mangyari sa kanya? Madadapa. Baka mahulog sa impurnal. Pag lumalakad sa madilim mo. So, nakita natin dito, kapag ang bulag umakay sa kapwa bulag, ano mangyari sa kanila? Mapapahamak sila. Kasi wala sila makikita. Kaya nga sabi ng teacher nyo, kayo makikisama sa mga namumuhay sa kadiliman. Sama-sama. Yes. Parehas kayong Sasama. mapapahamak. Sasama. Di ba? Mamuhay tayo sa kaliwanagan sa pamamagitan ng liwanag na binigay ng Panginoon. Sa huli, gawin ninyo ang Panginoon Yesus bilang sandata at huwag ninyong pabigyan ang laman upang masunod ang mga hindi-hindi. Ang lahat na nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, si Kristo na naghahari sa buhay mo, hindi ka na umaayon sa gawa ng kasalanan. Amen? Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen? Diba? Kailangan yung salita ng Diyos isa puso natin. Para mamuhay tayo ng may kabanalan. Katwiran. Amen? So, sabi nga ng Biblia sa ito na lang, huli natin babasahin. Efeso 2:10. Efeso. Sabi nga rito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, na nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inilaan niya nung una paman upang ating gawin. Amen? Italaga natin yung ating sarili sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hello? May tanong ba kayo sa ating natalakay ngayon? Tanong ba kayo? Wala. Paano tayo mamumuhay sa mundong ito? Pag-iwas Sa mga Sama-samang gawain. sama-samang gawain. Bisyo. Di ba? Pagbibisyo, nanakaw. Di ba? Huwag na tayo makikiayon sa takbo ng sanlibutan. Mga masasama. Hindi, gawin natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Paano natin? Siyempre, kapag ikaw ay nagpipray, nagbabasa ng salita ng Diyos, dumadalo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nalalaman mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. May tanong pa kayo?
O naintindihan nyo? Balik lang mo muna. Ano yung natutunan natin sa ating nagsasabi? Iwas bisyo. Mag-iwas sa masasamang gawain. Mag-iwas kay Isa. Diba? Umiwas sa masamang Gawain. Sa mga tao. isang bantan. Diba? Yada. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Amen? Amen. Layuan ang kasalanan at lumapit kay Kristo. Diba? Mali. Jesus. Umiwas sa kasalanan at lumapit kay Kristo. Para tayo ay maligtas. Magkaroon ng buhay. Mukha ka nung hindi po ba? Amen? Amen.